What's up? Gulaman? Alright, so mag-update tayo ng Overbrand. Yan. Siyempre, yung aking armor dyan ay pina-plus 12 ko na. Yung aking Spearfish Pike ay plus 9 na. Diba? Pagka sinuwerte, baka mag-plus 10 to bukas. Diba? Tuyot na yung aking Zenny. Diba? Nag-downgrade pa yung aking shield. Plus 6 na to kanina eh. Yan. Tapos syempre yan pa rin yung equipment. Yung tail, ito pansamantala ginagamit ko. Kasi yung pouring ay hindi naman siya gumagana sa MVP. Yan. Tapos syempre yung skill build tsaka stats, di ba? Strength and int lang yung nilagyan ko dyan. Tapos HP attack 3000, magic attack 19. Yan. Tapos handbook. Ayan, mababa pa rin yung attack at magic attack, di ba? Hindi tayo nag-deposit masyado. Yan, tapos punta tayo sa skill. Yan. So sa skill, di ba? Syempre pagka MVP or mga dungeon raids, di ba? Kailangan mo ng spear thrust na mataas yung level. Pero pagka normal lang, ops lang, mas mataas yung inspiration dapat. Mas mataas yung magiging damage mo doon. Yan. Pero syempre, darating din naman tayo sa point na mamamax natin sila parehas. So, inuna lang natin yung Spear Thrust kasi mas okay to sa MVP. Yan. Tapos syempre dito, yan yung mga skill na iba, no? Scan nyo na lang. Yan. Tapos dito sa, sa Crusader, no? Pwedeng, kung PvP, no? Pwedeng, huwag ka na maglagay ng Cavalry Mastery kasi wala namang large dun. No, lagay mo na lang yung 5 points dito sa Spear Quicken para may extra kang flee. Yan. Tapos syempre yan, basic na yan. Tapos syempre damage test, di ba? Sa ating favorite na si ang pangalan, Palace of Ghosts. Yan, expired na yung mga pet ko. Hindi ko na sila nire-renew. Wala na akong pang-renta sa kanila. Diba? Hindi ko na kailangan ng mga pusa. Ay, hina kayo. Ayan. Tapos, syempre, naka-food cups ako dito. Yung elemental, wala pa ata. Ayan. So, lagay tayong elemental. Ayan. Water. Nalagyan na ba? Hindi ko nakita. Ayan. Tapos, ayan. Overbrand 298, diba? Pagka pa itong strength, yan, 354 na, diba? Pero kung lalagyan natin yan ng provoke, diba? Lalagyan natin ng provoke dito, yan, provoke 435 na, diba? Parang ang lapit masyado. Parang mas okay pa ata yung 435 kung ito kaya. Tapos yung card. Equip muna natin yung card. Mas magiging okay pa ata yung damage nito. Parang hindi pa yata ready yung Spearfish Pike ko. Kailangan talaga ng 2 slot sa weapon. Kulang pa rin ang damage. Mas mataas pagka 2 slot talaga. Iba talaga yung nagagawa ng card. 360 lang siya yun. 360 pagka ito. Pinapatay mo ako. 360
360 versus 354. Oh, 4K lang pala. 6K lang pala. Oh, 6K lang yung difference. Pwede na. Pwede ko na tong kahit di ko na gamitin yung epic. Tawag ito, epic spear. Yan. Tapos, syempre, kung ito, hindi ko nire-recommend na mag-overbrand kayo kung F2P, di ba? Kahit ako F2P na nag-overbrand, di ba? Pinipilit ko. Lagi akong walang Zenny, di ba? Nakita nyo yan? Kasi binubuo ko yung maximum upgrade or yung tier ng mga equipments na to na masyadong mahal mag-upgrade. Yan. Pero kung meron kang time para gumawa ng alt, di ba? May 7M doon, 7M. Or mag-ghost trade, di ba? Sa iyong sarili, di ba? Pwede mong gawin tong overbrand. Yan. Pero ako, di ko pa nagawa yung ghost trade, no? Ang ginawa ko lang, gumawa ko ng 2 alt. Pinag-collect ko ng treasure para mabuo ko tong mga to. Yan. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na dahil medyo mahal mag-overbrand. Yan. Tapos syempre yung skill, no? Kaya overbrand yung endgame build natin dahil yan dito sa master skills. Yan, ito blood cross formation, di ba? Overbrand yan. Ito instant slash, tapos yung ito, ano ba to? Auto guard. Ito auto attack, no? Pang sacrifice para sa mga auto attack build. Kaya lang hindi to nagki-crit, alam ko eh. Yan. Pero yung mga yung earth drive or yung mga iba pang build, no? Baka maglabas sila dito ng pang build na ganun or shield boomerang, di ba? Makakalagay nila yan dito. Alam ko magkakaroon na ng patch. Meron na palang patch, no, sa China. Tapos syempre after mga siguro 6 months lalabas na yun dito sa global version. So madadagdagan to ng 4 ulit. So sa second phase, tapos yung pangatlo, ito matagal-tagal pa yung pangatlo. Yan. Kaya magandang mag-overbrand. Yan. Tsaka nakita nyo naman, di ba? Ang video natin sa overbrand, yung AoE damage, di ba? Kahit may mga land protect, di ba? Pasok na pasok ang AoE natin. Kasi nga hindi land ang tawag dyan, ang overbrand. Yan. Tapos sa equipment, no, kung nagtitipid ka, pwede kang mag-adventurer master cloak na lang kaysa anong tawag dito, yung ancient cape, no? Kasi medyo matagal tong i-tear up, tapos mahirap i-refine, di ba? Pero kung swerte ka sa refine, di ba, hindi mag-ancient cape ka. Yan. 4 lang naman yung tear up nito. Ang problema lang dito yung card slot. Kailangan mo ng 10 piraso ng ancient cape. So matagal-tagal talaga gawin ang ancient cape. Yan. Tapos ganun din sa boots, no? Wag muna yung rune boots. Kung meron ka, yung strength na boots muna equip mo. Ako nga ginagamit ko. Nung nag-PvP ako, ang ginamit ko yung yung vitality boots para medyo makunat. Di ba? Ito. Ayan yung gamit ko. Siyempre, ganun din. Yung stats natin, no? Kaya wala akong nilalagay na vitality. Kasi nga, naka-vitality ring ako. So, mataas na yung 124. No? Yung HP ko, ilan na ba to? 143, diba? Mataas na yan. Tapos times 3 pa yan sa PvP. Ay, times 3 o times 4. Diba? Yan. Kaya okay lang siya kahit walang vitality. Kung naka-vitality na glaze ka. Diba? Tapos vitality yung boots, diba? Itong garments, kahit iwan mo na siya na ganyan.
ignore defense kasi importante naman yun sa Overbrand. Tsaka yung equipment mo sa PvP, di ba, Ivory Lance muna. Maganda kung 2 slot. Diba kasi, yung mas okay yung magiging damage ng Ivory Lance sa PvP. Tapos yung Earth Drive, no? Sa mga nagtatanong tungkol sa Earth Drive, ano siya? Hindi siya... Mahirap siyang gamitin sa PvP or kung i-build mo siya pang PvP, hindi siya talaga da-damage ng malakas. Mapapantayan niya lang siguro yung damage ng tawag dito, damage ng iyong sacrifice. Halimbawa, yung sacrifice mo 20k, diba? Ganon din yung magiging damage ng Earth Drive mo kung i-build mo siya, no? Maganda, ang pinakamaganda kasi combo talaga ng Earth Drive yung sacrifice. Kahit hindi akma yung stats nila, yun yung pinaka okay kasi sa easier, diba, meron ka ditong wind armor, diba, yun yung magandang kakombo ng Earth Drive, diba? Kada agility may defense. Kasi yung shield boomerang long range siya, tapos yung Earth Drive melee, diba? Medyo mahirap siyang gamitin eh. Diba? Ano yung pagka long range ka, galing kang long range, shield boomerang mo, tas lalapitan mo bago ka mag-skill ng Earth Drive, diba? Medyo weird yung combo na yun eh. Although yun yung maltaas na damage kasi nga may bigay na 300 defense yung shield boomerang, pero para sa akin hindi siya okay kung gagamitin mo sa PvP. Siguro PvE, pwede yun, no? Earth Drive, ang problema nga lang, Earth ang element niya, diba? Malakas lang siya sa wind. Saan mo siya gagamitin? Yung mga wala namang wind na boss, diba? Puro yung mga boss dito dark. Tsaka sino lang bang wind dyan? Ito, si Maubo ay ata wind eh. Ito wind to eh, si Calvin. So, doon mo lang siya magagamit sa mga wind type na boss na konti lang. Sino pa bang wind dito? Wind ata to eh. Diba? Ito, ano na to? Water. Tapos ito, fire. Saan mo siya gagamitin? Kaya ang build talaga na kadalasan ng Earth Drive ay level 1 lang, no? Or level 3 para malagyan mo yung Shield of Defense at saka Command of Charge. Yan. Pero hindi ko alam kung i-test. Nag-test na ako, nag-build na ako ng Earth Drive. Test ko na siya. Kaya lang hindi ko na sinave, no? Kasi wala rin siyang hindi ko gusto yung damage. Ayan. So, yun lang, no? For our update. At kita-kits ulit next video. Bye-bye!